Artikulo 2, Section 1, 1987 Constitution. Ang Pilipinas ay demokratiko at republikanong bansa. Ang tanong, saan hinugot ang ating demokrasya? Hey, good morning, ladies and gentlemen of the jury. Naman po kayo sulok ng archipelago sa Luzon, sa Visayas, o Mindanao, maging sa buong mundo. Welcome po sa maiden voyage ng ating pong tele-jury. Ulit, tele-jury commentary, kung saan natin pong hihimay-himayin ang mga bagay-bagay ukol sa beauty po na hukumang trial by jury kumpara sa umiiral sa bayan na hukumang trial by palakasan ang mga traidor, kawatan, land grabber, smuggling lord, waiting lord, drug lord, at kung ano-ano pa mga lordism na kagagawa ng mga ungas na inuluklok ng kumulikutong sa pamahalaan. Ano po? Pero, bago ang lahat, ang mga luma ay dapat na natin palitan pagsapit ng halalan 2028. Pahirit po muna ng suporta sa ating pong YouTube Juror Advocacy Channel. Paki-like po. At mag-subscribe na rin po kayo. At lalo't higit, paki-share po nang sa ganun ay marami po tayong maimumulat. At syempre, marami ang susuporta sa ating isinusulong na juror revolusyon. Karapatan nating mga soberanong mga mamamayang Pilipino sa hukuman trial by jury na epitome of democracy, kambal tuko ng demokrasya. At syempre pa, pag kayo po ay nag-subscribe, like and share, abay, bukod sa malaking ambag din po yun sa siyempre sa ating pong advokasya kasi mamomonetize po itong ating YouTube channel. At siyempre pa, may pantustos po tayo sa ating pong advokasya dahil pro bono lamang po ito, libre po ito eh. At wala naman po tayong mga sponsor dito, kagaya po ng mga mainstream media, dahil mga politiko, big time nila mga sponsor eh. At yung gobyerno, dito hindi uso. Pagka pinaglalaban po ng isang komentarista, kagaya ko, ay kapakanan ng mga mamayan. Lalo tigit yung mga isapwera. Wala kwarta po eh. Hindi tayo makahirit sa mga politisyan. Okay, so, ito na tayo. Artikulo 2 nga, Section 1, ang pinag-uusapan dito, democracy and sovereignty. So, ang demokrasya po, ay hango po yan doon sa pagitan ng yung unang unang bansa na demokrasya ang umiiral, Athens, Greece. Yan po ay sa pagitan ng 5th at 4th century BC. Before Christ pa po ito. Ano po? At ang demokrasya sa salitang Latin, Greco, ano po, ay composed of two words. Demos, ibig sabihin ay the people, and kratos, which means rule o power. So, people power po ang demokrasya sa madaling salita. Ano po? At syempre, alam niyo po sa atin ang pinaka-pamuso, famous, na natulan ng kabatayan. I see Socrates. Siya po ang tinaguriang tatay ng tatay po siya ng modern civilization, democratic civilization doon po sa Europa. Ano po? Pero medyo kasi alam na, pinusuper ang itinuturo niya sa mga bata doon, kabataan, mga iho at iha. Hindi totoong Diyos yung ating po mga Diyos-Diyusan. Labing dalawa yata yung mga Diyos-Diyusan na nung araw eh. Meron talaga kanyang totoong Diyos, pero hindi yung mga Diyos-Diyusan natin. Ang sistema ay batas sa Athens noong mga panahon yun, na hindi mo po pwedeng napastanganin
ang mga dinidiyos nila sapagkat ang mangyayari di umano sa kanilang paniniwala ay lahat sila paparusahan ng kanilang mga Diyos-Diyusan. So, tablado sila lahat. Parang tayo din dito. Kasi mayroong sin of commission at mayroong sin of omission. Bagaman mga DDS lamang po ang may sin of commission, nadadamay po yung mga katulad natin sa sin of omission dahil hindi po tayo hindi natin pinaglalaban ang demokrasya na dapat natin ipaglaban. Ang marami sa atin, miski na dito sa mga hindi naman DDS, pero mga bobo at tanga o tanga at bobo o hindi alam na jury justice system pala at tutulok sa korupsyon kaya hindi po sila sumasama sa ating juro revolusyon. So dapat sila lang pinaparusahan pero hindi. Ang Panginoon, sama-sama together. Miski hindi ikaw ang gumawa ng kasalanan, kung hindi ka kumikibo, damay ka. Pambirang pati. So kaya tayo pinaparusahan na damay-damay tayong lahat. And so, doon po sa fifth, pagkatapos po nung busbong sa Greece, Athens, Greece, ang demokrasya, nagupo po sa ni Alexander the Great. So, nung nagupo sa ni Alexander the Great, lumipas sa mahabang panahon, naburado na ang demokrasya sa mundo. Ang kalakaran ay yung First World Order. Paghahari-harian na. Paghahari-harian. At siyempre, ang riding in tandem, yung pong hari at yung pong mga reliyosong sektor, Roman Catholic Church, pagkatapos yung Islam. Yun man ang uso. Now, pero bago pala na uso yung First World Order. Sabagay, yun na talaga ang uso yan, biblical pa yan di ba? May mga hari-hari. Humanaog sa lupa ang Panginoong Hesus, Nung pong ang uso ay paghahari-harian. Divine right to rule. Para palayain sa pangalawang pagkakataon. Siya isinugo ng Diyos Ama para palayain ang mga Israelitas na inaalipin na naman noon doon sa Palestine. At nang nag-ari-arian noon ay yung Roman Empire. Di po ba? Imperyo Romano. And so, mismo nga Panginoong Hesus, talagang iminulat ang sanlibutan sa beauty ng hukuman trial by jury. Noong pong babatuin na lang ang kamatayan si Maria Magdalena, abay, ang sabi ng Panginoon, kung sino sa inyo ang walang bayad kasalanan. Kasi tinanong siya siya unang dumampot at pumukol ang bato sa babaeng ito hanggang kamatayan. In effect, ginawa po niya mga juror, ang mga sentensyador. So, malinaw po nangyari, nabsuelto si Maria Magdalena. Hindi nadali Maria Magdalena, nabuhay po siya. Hindi na ituloy yung kaparusahan. Siyempre, nag-isip yung mga sentensyador At doon nangyari po ang kauna-unang jury nullification. Ibig sabihin, kahit may batas, kung hindi makonsensya ng mga juror, ang batas ay hindi makatarungan, hindi makatao, pwedeng baliwalayin ng batas. Doon nag-umpisa na ang jury nullification. Later on, sa Amerika, maraming pagkakataon na ginamit yan ng mga juror. Kahit na may batas doon sa runaway slaves, yung mga slaves na nahuhuli, ang mga runaway, ang desisyon ng jury, not guilty. Natuwiran nila, bakit? Kapwa mo tao yan, kapwa nila lang ng Panginoon yan. Lahat naman tayo created equal. Anong iyong kiber, anong otoridad meron ka para alipinin ang kapwa mo tao? Iyon, di ba? Pagkatapos doon din sa prohibition ng alak, abay napakalamig ng Amerika, di ba? Lalo na pag winter, pagkatapos ipagbawal mo yung alak na papainit na katawan nila, pambira. So karamihan sa mga nahuhuli at na-trial by jury
yung mga manginginom at saka yung mga negosyante, abay, not guilty ang atol ng jury. Yan po yung jury nullification of law. Di ba maganda? Now, para hindi po makapag-abuso talaga ang nasa kapangyarihan. And so, noong po mga panahon yun, again sa Old World Order, pagsapit ng 1215, isinilang ang Magna Carta of 1215 England. Ito po ay 63 litanya ng mga karapatan para sa mga Briton. Ano po? The Great Charter of Freedom. Magna Carta of 1215. Ano po? Ito po yung precursor ng ating pong Bill of Rights na kinopya, minana natin sa Amerika, at yun din ang precursor ng Bill of Rights ng Amerika, na pamana din ng Great Britain. Po. So, maging ang ating pong mga ninuno ng mga panahon yun, 1215, po, abay, nakiuso na rin sa trial by jury. Kung kaya ang atin pong pambira naman to, ano yung ibig sabihin niya? Okay, sige. Tuloy lamang po natin. Po. Hindi magdadalawa pala yan. So, pag hindi po natapos ito rito, bigyan po natin ng parto. Ito po ating unang yugto. Ano po? Well, anyway, March 16, 1521 tayo sinakop ng mga Kastila.